inyong magaganda at gwapo. Dahil lahat tayo anak ng Panginoon, araw-araw, lalong gumaganda at lalong gumagwapo. Amen? Praise God. Simula pa lang ng ating service ngayong gabi, puro na pagpapala ang bukas ng ating bibig. Kaya ang mensahe ko din po ngayong gabi na nilagay sa aking puso ng Panginoon ay tungkol din po sa pagpapala. Kaya kung may mga banal kayong kasulatan, maaari kayong makibukas sa akin sa Matthew 15:21 to 20. Hinihiling ko po na tayong lahat ay tumayo bilang paggalang po sa banal na kasulat sa salita ng Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tero at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kaniniyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak ko pong babae inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit, gaputok may di tumugon si Jesus at lumapit ang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo siya, naduduling na naman ako, ang liliit na. Pagbigyan nga po ninyo ng umalis. Siya'y nag-iingay at sunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo at noon day gumaling ang kaniyang anak. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Amen. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon. Sa isa pang opportunity, Lord God, na malaya po namin mapag-aralan ang iyong mga salita sa ngayong gabi. Buksan niyo po ang aming mga puso. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga isipan. Na malaya po naming matanggap, Panginoon, ang panibagong pagpapala, Panginoon. Ang panibagong revelasyon, Panginoon, na nais niyo pong ipahayag sa bawat isa sa amin. Dakilang mga ama, kung mayroon man po, Panginoong, nakakahadlang upang malaya namin matanggap, Panginoon, ang pagpapala mo. Linisin mo po ang bawat isa sa amin. Alisin niyo po, Panginoon, ang lahat ng hadlang na ito, Panginoon, upang mapakawalan mo po ang bawat isa sa amin, Lord God, sa mga sandali po ito. At anuman po, Panginoon, ang ginagawa ng aming kaaway upang kami, Panginoon, gambalain. Amin po siyang winawasak, sinisira in the name of Jesus. Tanging kapangyarihan niyo lamang, Panginoon, ang aming pong binibigyan, Panginoon, ng puwang na maghari sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Dakilang Ama, inaalay po namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Sa pangalan lamang ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Praise God. Ang title po ng aking message sa ngayong gabi, Lessons in Delayed Blessings. Sino bang laging nagtatanong, bakit kaya years na akong nananalangin, pero yung blessings na para sa akin wala pa rin? Bakit kaya nati-delay? Di ba malibid nating marinig na andyan lang yun sa kalawakan, hindi pa bumababa sa'yo. Kasi nga, may rason kung bakit nadidelay yung blessing na para sa iyo. Dito po sa text na ating pong binasa, sa Matthew chapter 15, 21 to 28,
may isa pong kaniniyang babae na may isang anak na inaalihan ng demonyo. Nagtaka ako dun sa mga sagot na Jesus sa kanya, di ba? Kung aanuhin natin, yung i-analyze natin yung buong text, bakit kaya ganun ang mga sinagot ng Panginoon sa babae? Pwede naman niyang gawin kaagad kung ano yung hinihiling ng babae sa kanya, di ba? Pero, may rason, may lesson na dapat matutunan ang bawat sa atin kung bakit nadidelay yung blessing na para sa'yo at para sa akin. Unang-una, faith tested. Sa verse 23 to 26, basahin pong uli natin. Ngunit gaputok may tumugon sa Jesus at lumapit ang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at sunod-sunod sa atin. Ngunit sumagot sa Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambayan, ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae at lumuhod at sa harapan at nagsabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot sa Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang iihagi sa mga tuta. Tayo kaya pag lumapit sa Panginoon, agad bang sinasabi ng Panginoon, ay, ito na yung hinihiling mo? Ito na yung hinihingi mo? May ano po ang Panginoon, yung challenge, may hamon para sa bawat isa sa atin. Hindi madaling makuha. Diba kung sabi nga sa mga ang iba na mahirap na naging mayaman, hindi madaling yumaman. Diba? Hindi madaling yumaman. Paghihirapan mo muna bago ka yumaman. Magkakayod ka ng gusto bago ka yumaman. Hindi na magnanakaw ka, tapos yayaman ka na. Magiging mamatay tao ka na, pero diba, naghihirap pa rin sila. Kahit na sabihin natin magnanakaw sila, paghihirapan pa rin nila maging magnakaw. Hindi po na yung mahirap lang magnakaw, pero yung sa kalooban nila, mahirap din yun. Yung iniisip natin na yung masama, wala ng konsensya. Mayroon din yan. Dahil lahat tayo, simula na ipanganak tayo, may konsensya na tayo. Kaya lahat ng bagay na pwede nating kunin, na pwede nating maangkin, mahirap. Lalo na at blessing. When it comes to blessing, mahirap yung kunin. Una-una, faith tested. Yung pananampalataya natin, pananalig natin, tinetest muna ng Panginoon. Kung talagang totoo. May nagsasabi lang sa bibig, ay talagang naniniwala ako. Parang, kanina nga, narinig ko pala, sabi ko, parang tugmang-tugma sa message ko, sabi niya kasi, pinapanalangin din daw naman niya na bato-bato ang sa langit, wag lang ang matamaan. Magalit ha? Pero totoo to, open rebuke is better than love. Diba? Kung nagpipray tayo ng positibong bagay, huwag tayo mag-isip ng negatibong bagay. Kasi kung ano yung kino-confess ng ating bibig at kung ano yung pinaniniwalaan nating mangyayari, yun ang mangyayari sa atin. Kasi, ayon sa pananalig at pananampalataya natin, mangyayari ang lahat ng bagay. Kung paano, sabi nga, gatiting yung butil ng mustasa na pananalig, pwede mo nang malipat ang isang punto. Tingnan natin ang butil ng mustasa, napakaliit.